Hi guys and welcome back po sa Tire Page Philippines. Ngayon this video medyo baka mahaba kasi gagawin natin is babasahin natin ang bawat zodiac sign. Ano bang pwedeng expect natin tong parating na Taurus season? So, Taurus season po is ang pangalawang zodiac sign sa ating tinatawag na zodiac circle or zodiac cycle. Now, Taurus kasi is kilala siya bilang house of money. So, dito natin makikita na yung mga pinundar natin na mga bagay during the Aries season, ano ba yung ine-expect natin na pwedeng dalhin na ng universe in terms of the Taurus season. So, Taurus season, nagsisimula po siya sa April 20 hanggang May 20. So, sinusundan po natin dito is yung tinatawag na tropical astrology, kaya based po dun sa dates. Ngayon may mga nagtanong, bakit minsan 21, minsan it's actually the same kasi depende yun sa pagkakaintindi ko ha, pwedeng mali ako, correct me if I'm wrong. Andun po yun sa tinatawag natin na sa time zones na ating sinusundan. So, andoon na pwedeng maiba 'to, yung dates natin. So depende po 'yun sa sinusundan na oras. So depende sa lugar, puwedeng kung nasaan lupalop ka man ng mundo. So anyway, kung gusto niyo pong dumiretso na po doon sa inyong zodiac sign, nasa baba po sa description may timestamp po tayo doon, puwede niyo po i-click. Now, the readings, tandaan natin pa, they are for guidance purposes. So, may free will po tayo. Gamitin natin to ng maayos. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng ating video. So, ito sa mga naghahanap po ng private readings, kahit yung spell works, pwede nyo po akong i-message sa Facebook page natin, which is Tire Page Philippines. The link is nasa baba sa description ng video. And this will be para po sa inyong sun, moon, at rising zodiac signs. Now, kung hindi nyo po alam kung ano po yung sa inyo, like ako, I'm a Scorpio, sun in Scorpio ako, moon in Aries, and rising Scorpio. So, technically, kapag nagbabasa ako ng horoscope ko din, or nakikinig po ako sa iba, ang sinusundan ko po is dalawa, which is Scorpio and Aries. Sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. You can take time to watch it as well. So, simulan na natin. So, our first zodiac sign will be for Aries. So, this is for your sun, moon, and rising Aries. Aries is from March 21st to April 19. So, tingnan natin, ano bang meron? Aries, ano bang expect natin? Yan, kuha tayo ng cards mo. Mahaba-habang video to. CR naman na ako and everything. So, tingnan natin, Aries. Ano bang in-expect natin? Okay, so we have here is the Tower, the Moon, Knight of Pentacles, Emperor, tsaka Eight of Cups. Yung Sakura card mo is Earth, the Earthy, and the Twin. Ay, ito na nga tayo eh. Okay, so Aries, what can I expect? During this season kasi, since this is a season of Taurus and Taurus is an earth sign, it's about, sabi nga tinatawag siyang house of money and resources. Be a little bit careful, sabi ng card of the Tower. What you are, sa mga sinasabi mo, sa mga nabubulalas mo, kahit doon sa mga sabihin natin na hindi mo mga biglaang promise. A wise person once nagsabi sa akin, sabi niya sa akin, Ero, huwag kang gagawa ng pangako kapag masaya ka at huwag ka rin gagawa ng desisyon kapag galit ka. Mas maganda to, eto nga yung with the dalawang card na to, the Moon tsaka the Tower, eto yung best time na medyo iwasan natin yung mga ganon. Kumbaga, let's be on the safe side na hindi tayo magpapadala sa mga emotions natin, hindi tayo magpapadala sa nararamdaman natin.
hindi rin tayo magpapadala sa mga kung ano man ang naririnig natin. Why? Because this is a time actually for you to medyo mag-refocus ka. It's a time for sabi ng Knight of Pentacles. It's also a time na kumaga tignan mo yung sa past during the Aries season o prior pa nun, ano yung mga bagay na sabihin natin naging maling desisyon mo, yung mga iniwasan mo, yung mga tinalikuran mo, yung mga bagay na sabihin natin nilalayuan mo. Kasi right now with the card of the Emperor and the Eight of Cups, isa sa mga tinatalikuran mo ngayon is yung emotions mo. Alam mo yung may ganun sigurong tao din ano. In love sa concept ng pagmamahal pero takot makatanggap ng pagmamahal. Well, it's time na i-open mo na yung sarili mo doon. It's time naman na sabihin natin sa pinaka-simple words na you deserve naman na maging happy. Deserve mo naman na magkaroon ka ng para sa'yo. Kasi you've been, ano yung parang kinoclose mo yung sarili mo too much eh. You know what? Isa sa mga fears, bakit tayo takot din na mag-connect sa ibang tao, according sa sa Kura card mo, the Earthy and the Twin. Andun kasi na hindi mo hindi ka well-grounded. What do you mean well-grounded? Yung baga tinatawag natin connection mo with the universe, with Mother Earth. Kasi andoon na ito yung plan, pero ito ka na medyo parang natatakot. Yung gamitin ng term na yan, natatakot, nagkakaroon ng agam-agam, nag-aalinlangan. Why? It's because andoon na hinahanap mo yung security. And for you to be able to have security, sabi ng card of the Earthy, kailangan kumbaga sa halaman, nakabaon ka doon sa kinakalagyan mo, nakatanim ka kung nasaan ka, pinukol mo yung sarili mo doon. Ilalagay mo yung sarili mo doon sa kung saan ka dapat. Isa sa mga cause din daw ng takot is yung hindi mo kasi alam kung ano yung kasunod. Which is totoo. Kaya siguro it's time naman na Aris, na bigyan mo ng chance yung sarili mo na sumunod. Ang panghahawakan mo kasi dito is yung punto na mas alam ng sansinukob yung mas maganda para sa'yo. Akala mo okay na to, pero ang totoo, meron mas okay dyan. Kaya siguro ito na yung tinatawag na leap of faith. Talon na. Yun yung you can expect. It's actually an abundance ng love naman sa end mo. Okay? So next natin is yung season mo ngayon, Taurus. So Taurus is from April 20 hanggang May 20. So this is for your Sun, Moon at Rising. Kung hindi mo alam kung ano yung Sun, Moon at Rising mo, sa dulo ng video, meron tayong link para doon. Pwede mong alamin. So tingnan natin. And don't forget na mag-subscribe na rin po, like, and pa-share na rin kung maaari para mas madami tayong maabot at matulungan. Taurus. Alam ko may placement ako ng Taurus sa birth chart ko. Alam ko sa Chiron ko yun eh. Chiron ba basa doon or Chiron? Alam ko Chiron eh, pero mas bet ko yung Chiron. Okay, Taurus, meron tayong, ano ba to? The Tower, Hermit, King of Cups, Six of Cups, Emperor, the Fight, and the Lock. Okay, so Taurus, there's may tinatawag tayo kasing dalawang klase ng connection. One is yung tinatawag na interpersonal relationship. Ito yung relasyon natin sa ibang mga tao. Ito yung connection natin sa iba. Ito yung sabihin natin na paano tayo nakikipag-usap, nakikihalubilo sa iba. Pero may isa kasing relasyon na kailangan mo ding bigyang pansin.
And that is what you call yung intrapersonal relationship. So, what is it? Ano ba intrapersonal? So, ito yung ano yung connection mo sa sarili mo. Ito yung connection mo sa sa'yo. Ito yung connection mo sa mga sa pagkakakilanlan mo sa sarili mo. So, ang question dito kasi gaano kalalim na ba? Ano na ba yung alam mo tungkol sa sarili mo? So, with the card of the Hermit kasi dito, andoon na may mga bagay na gusto pang ipahiwatig sa'yo ang sansinukob. May mga bagay na gusto pang ituro sa'yo. Pero siguro andun ka sa point na siguro with the King of Cups, tsaka yung Six of Cups, hinahanap mo yung safety net. Parang hinahanap mo na, naku, baka mamaya ganito yung mangyari, baka mamaya ganito yung maging gaganapan, ganito yung maging kalabasan. Alam mo, sinasabi dito ng cards na hindi mo kailangan takutin yung sarili mo sa part na yun eh. Hindi mo kailangan na kumbaga minsan kailangan mo talagang na lang mag-let go. Kasi you need to let this go kasi andun yung inner struggles na nakikita ko dito eh. I think hindi naman to para sa lahat. Pero andoon na ang nakikita ko kasi dito with in the card with the Six of Cups. Sinasanay mo yung sarili mo sa punto na okay na ako dito. I'm good with this, I'm good with that. Andoon na kumbaga hinahayaan mo na rin yung sarili mo na maging okay. Magkaroon ka ng sabihin natin na okay na ako dito eh. Wala na akong gustong baguhin. Oh yeah, andun. Kasi with the card, yung zodiac sign mo parang earth sign, gusto mong on the secure side. However, yung mga may tatawag tayo na inner struggle na nilalak mo, andun kasi sometimes kailangan, hindi nga sometimes eh. Ngayon na kailangan mo nang harapin din talaga. This will be a season na kung saan kailangan mong intindihin, kailangan mong alamin at kailangan mong harapin yung mga bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin. And this is all about facing yung tinatawag natin the inner demons na isa sa pinakamahirap gawin pero isa sa mga pinaka-rewarding. Mahirap siya kasi ang kalaban mo dito, yung dark side mo. Ang kalaban mo dito, yung ikaw mismo. Yung sarili mong, yung isang side mo na pumipigil sa'yo. Isang side mo na sa sulok, nanginginig sa takot. Isang side mo na nag-overthink. Yes, meron. Lahat tayo may dark side. And Taurus, ito yung moment na kailangan mo harapin yun. Ano yung mga kasinungalingan na hinayaan mo yung sarili mo maniwala ka, kailangan mo na itong harapin. Ano yung mga kailangan mong aminin, yung mga kailangan mong bitawan, at ano yung mga kailangan mong gawin. It is hard. Yes, I know. Kahit ako, mahirap siya. Tinatawag to na process na dark night of the soul. Kung saan, hirapan mo yung sarili mo gawin yung mga bagay na to. Andoon na mabigat siyang gawin. Pero pag nakalabas ka dito, para kang dating higad na naging paru-paro. This is a type of your rebirth. Ito na may oras ng season mo, mismong season mo, kung saan nakafocus yung energies sa'yo. Ang tanong na lang, maging willing ka ba? Or ipagpapatuloy mo yung ugali mo bilang isang Taurus na matigas ang ulo, sabi nga lang stubborn, o andoon na susunod ka ngayon sa pinapagawa ng sansinukob para sa'yo. Okay, so ang next natin po is si Gemini. So Gemini is from May 21 hanggang June 20. So this is for your sun, moon, and rising sign. Kung hindi nyo po alam ang sun, moon, at rising sign nyo, feel free po na panoorin ang video na naka-attach po. Sa dulo po, meron po tayo nilagay doon para alam mo kung ano to and karon ka, alam yun, mas lumawak yung iyong guidance when it comes to your horoscope. Okay. Tsaka, doon mo malaman din bakit
pareho kaming Gemini, pero bakit siya ganito, ako hindi? Doon tayo magkakatalo-talo, Sun, Moon at Rising. Actually, maliit na part lang yun, pero malaki yung impact pag nalaman mo. Okay. Gemini, so we have here is the Knight of Cups, Ten of Wands, Ace of Cups, King of Cups, Nine of Pentacles, the Erase, the Luck. Yan ka na naman, the Luck. Okay, so ano ba expect natin ngayon? Ay, ano ba yan? expect natin ngayon, Gemini, during your season. During the Taurus season. Well, one thing kasi may kita ko dito, talagang moving on. Andoon na sabihin natin na may mga bagay sa nakaraan na tuturuan ka ng universe paano mo ito mabibitawan, paano ka makakalabas mula dito, paano ka magiging better in all aspects. Kasi andito na yung sa Ten of Wands, ang nakikita ko dito is andun yung point na nagkakaroon pa rin ng mga moments na parang nagsisisi kasi nagsisisi ka kasi na andun na parang may kulang or nasayang yung oras mo, nasayang yung panahon mo, nasayang yung yung mga pagkakataon na sana ginugol mo na lang sa ibang mga bagay. So, sabihin na lang natin na medyo mahirap siya. Parang andun yung point na pass is pass. It's time for you, sabi ng Ace of Cups, it's time for you to, hindi naman totally iwanan mo yung nakaraan, pero oras naman na bigyan mo ng chance yung sarili mo na makawala ka doon sa mga bagay na yon. Kasi you deserve naman, ba? Ma-release ka doon. Ang dami mo nang ginagawa sa buhay, ang dami mo nang dami mo nang iniisip dami mo nang responsibilidad. Yung iba dito, dapat may ka-share kang responsibility. Pero, alam mo yun, with the King of Cups, ando na yung iba sa inyo na may Sun, Moon at Rising ng Gemini, yung pakiramdam na ina at ama ka o ama at ina ka at the same time. At the same time, kapatid ka, magulang ka, anak ka, kaibigan ka. Dami. It's hard, yes. It will be hard. It is hard. Sabi nga it's hard to be you, Gemini. Mahirap na maging ikaw. Kasi ang dami mong pinagkakabalahan Pero, ito yung sinasabi ng cards din sa'yo, hindi naman life sentence na kailangan na doon ka nakapukol na lang doon ka nakafocus na lang. Hindi naman to forever na, ito yung nangyari sa akin, dapat, parusahan ko yung sarili ko. Walang ganun, Gemini. Walang na ikaw yung ganito ka, so dapat ganito yung mga dapat doon ka na lang nakatali forever. Girl, sabi nga nila walang forever, di ba? There is always what we call change. There is always a moment para pwede mong mapakawalan yung sarili mo. May moment na para mabigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na maging ako naman. And hindi mo, yes, andoon na hindi natin mabubura ang nakaraan, which is totoo. Sabi ng card of the Aries, it's a part of your past. Pero, yung ba naisip na dahil nga doon, dahil sa mga nangyaring yon, you are better, you're stronger, you're wiser. Kung titignan mo kung sino ka dati, tsaka ngayon, andun na, ang laki na pinagkaiba, ang laki nung jump mo, ang laki nung, sabihin natin na movement ng ginawa mo. And deserve mo naman yun. So, this is a season for moving on, Gemini. Season to kung saan kailangan naman
kung mawala tayo sa nakaraan. Okay? Hope nakatulong sa iyong reading. Okay, so our friends in the house of Cancer. So, Cancer po is from June 21 hanggang July 22. So, para po ito sa inyong Sun, Moon, at sa rising zodiac signs nyo. And again, kung hindi nyo po alam kung ano po ang Sun, Moon, at rising nyo, sa dulo po ng ating video, meron tayong link para dito. And don't forget na rin to click the subscribe button, bell notification, and like na rin. Kung pwede pa share. And pa-comment ko, ano ba zodiac sign mo? Ikaw ba, ano bang Sun, Moon, at rising mo? Pa-comment naman sa baba. Share nyo naman para may idea din naman ako. Okay, so tingnan natin. Cancer. Ano ba expect natin during the Taurus season? Taas. Okay. So we have here the Chariot, 10 of Cups, 8 of Swords, 7 of Pentacles, 2 of Swords, the Twin, and the Rain. Okay. Kung tamoy nalala ko ang tarot card kasi associated sa Cancer is yung card of the Chariot. It's about movement. Andun. So alam mo na, during this Aries season, we can expect major movements sa life mo. So, mga paggalaw. So, hindi naman lang ito yung movements na sabihin natin na puro gala. Hindi lang naman yun. But we can expect movements kung saan, kumbaga sa mga, kasi nga talangka nga, di ba yung symbol mo? Ang mga isa sa mga nakaka-fascinate na ang cute ng mga talangka is yung red crabs of the Christmas Island yata yung pupuntahan na tumatawid sila sa buong island. May mga tao doon. So, yung mga tao gumagawa ng paraan para may madaanan sila na hindi sila masasaktan. Tinutulungan nila makapunta doon sa, kumbaga instinct nila yun eh. So, they travel a great distance doon sa birthplace. Babalik sa birthplace nila para doon sila mag-reproduce. Doon sila mag-mate. Tapos doon nila ilalagay yung mga itlog nila para maging next generation ng mga crabs. So sa'yo din, eto na yung time of movement nasa during the Taurus season. Now, one of the movements talagang ifo-focus ng card sa'yo is the movement of emotions. So pwedeng letting go to, pwedeng realizations, pwede rin andun yung punto na the card is telling na, uy, Cancer na pala tayo. Uy, Cancer, bigyan mo naman ng chance for you to understand other people's feelings and opinions. Yes, importante din naman yung nararamdaman mo. But you need to also consider yung nararamdaman ng iba. You need to also consider na ano ba yung pinagdadaanan ng mga taong to. You need to also consider kung ano yung magiging effect. Kasi hindi naman dahil sabihin natin na okay lang sa'yo is okay na rin sa iba. Meron tayong pagkakaiba for that. Kumbaga, andun yung punto na hindi lang naman hindi lang naman yun ang ating pwedeng kumbaga isipin. And with the 7 of Pentacles kasi ayun tsaka 8 yung 8 of Swords. Medyo magiging time din ito of learning and relearning. Learning, kumbaga may mga bagong bagay kang matututunan in terms of more on your finances, paano mo i-handle to, paano mo gugugulin, kumbaga kung kailangan mag-aral ng accounting 101, gagawin mo to eh. Ito yung bibigay sa'yo ng universe eh. And this is something that will be helpful para sa'yo. Kasi nga, sabi nga ng 2 of Swords, hindi naman lahat ng bagay kailangan pinagkakagastusan. Well, let's take yung advice din ni King Solomon na sinabi niya that merong oras para sa lahat. Sabi nga na Ecclesiastes chapter 3 verse 1,
There's a time for everything, a season for every activity under the sun. So may oras dadagdagan ko lang 'yun, may oras maggumastos, may oras mag-impok. Tsaka tigil-tigilan natin sabi ng cards yung mga moments mo na deserve ko naman ito. Yes, deserve mo siya, but is it already a timing? 'Di ba? Deserve mo siya pero ngayon na ba? Deserve mo na siya pero kailangan ngayon na? Of course, you will need to consider a lot of factors. Kaya nga with the Two of Swords doon ka medyo tuturuan ng universe. Now with the card of the Twin kasi, ang card of the Rain, well, movement, medyo sa iba, mahirap. Sa iba, masakit. Sa iba naman, pasakit. Diba? Pag naglilipat ka ng bahay, pahirapan. However, most of the time, kapag lumilipat tayo ng residence, diba? Andoon na, or sabihin na, travel. Iba yung saya na madadala nung mismong destination na pupuntahan mo at yung sa pinaka-travel na gagawin mo. So, andun yung sinasabi din ng cards na sa'yo ngayong Cancer. Bigyan mo ng chance sa sarili mo to enjoy. Yes, change. Mahirap talaga ang change. Kasi, kumbaga, parang isip ko nga nung baby tayo, nung tumutubo yung buto natin, medyo masakit kasi ang bilis ng development natin eh. Pero we became the person we are meant to be. Naging tayo yung ginawang tayo kung sino yung dapat maging tayo. So ito yung pinapala sa'yo ng universe that this time na question, gagawin mo bang miserable habang nagta-travel ka or enjoy mo yung mga pagbabago na you're going, natitignan mo naman yung tinatawag na bright side na ay kumbaga sa travel, ay ang ganda pala ng scenario dito or ang ganda pala nung scenery habang ganito, ganyan. Option yun eh. Sabi ko nga before happiness is a choice. Parang Pokemon yan. Happiness, I choose you. Okay? So next natin are Leo. So this is for your sun, sa mga may sun, moon, at rising na Leo. So kung hindi mo alam kung ano yung sun, moon, at rising mo, sa dulo ng video na to, meron tayong link para dyan para malaman mo kung paano makuha to at ano bang benefits nitong mga to para sa'yo. Okay, and also kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, yung bell notification, and pa-like na rin. Kung maaari, paki-share na rin. Kasi malay mo yung next, pag-share mo tapos may nag-click, kailangan pala niya yung readings na ginagawa natin. Di ba naging daan ka pa para makatulong sa kanila. Okay, so tingnan natin. Leo. So Leo, we have here is a page of cups, the devil, ace of swords, 6 of cups, 9 of wands, the rain, the fight. Okay. Well, Leo, in fairness naman, di ba? Medyo kakaiba yung mga napagdaanan natin actually hindi lang last season pero even last month, ang dami mong naging keme. Ang hirap isipin yung term Ang dami mong let go, medyo may mga sabihin natin na mga struggles. Some of you in the House of Leo nag-struggle in terms of finances. Meron naman nag-struggle in terms of relationship. So, andito naman na sinasabi naman ng card sa'yo na, ano ba? Parang kaya pa ba? Tatanong sa'yo ng cards. Carry mo pa ba? Sabi ni universe. Kasi, sabi ng universe, kasi ngayon, medyo babalik na rin natin yung sitwasyon. Andoon na, di ba sabi nga lang, when it rains, it pours.
And 'pag nasobrahan ng ulan, andoon na may baha. So, the cards is saying na may paraan para dito. You can make the most out of it. Aray, aray, aray. You can, kumbaga, andoon na hindi mo naman kailangang pahirapan sarili mo. Alam mo yung tipong may mga wait na, ito ka nga. Ang gulo mo eh. Ayan. Huwag mong galawin yung cards. Ayan. Andun yung point na sinasabi din ng cards na Leo, self-sacrifice, okay lang naman yun. Pero huwag naman lagi. Yung tipong kakainin mo na nga, ibibigay mo pa sa iba. Dude, ano ka naman, invest ka sa sarili mo. Kumbaga maglagay ka ng boundaries. Kumbaga sa ulan, maglagay ka ng sandbag, hindi yung hinahayaan mo lang na yung baha pumasok doon sa tahanan mo. Kasi andito nung with the Ace of Swords, alam mo yung, sorry yung sa term ko, yung tipong matalino pero minsan nagpapaka-syunga ka din. Yung okay lang minsan maging nagtatanga-tangahan tayo. Pero huwag natin ugaliin, ha? Ang galing mong mag-advise sa ibang tao, tapos yung sarili mo, hindi mo ma-advisean. Worse, hindi mo sinusunod yung sarili mong advices. Sounds familiar? Well, actually, normal yun kasi lahat naman ng tao ang hirap gawin natin. Kahit ako, challenge din yung sarili kong advice ginagawa ko. It's a challenge. It is hard. Aminin ko. Pero andun kasi na one thing na pinapaalala sa'yo ng Six of Cups tsaka nung Nine of Wands, nalimutan mo na kung ano yung passions mo. Nalimutan mo na yung mga bagay, mga simpleng bagay na nagpapangiti sa'yo. Yung mga simpleng bagay na nagpapala ng halaga mo. Yung mga bagay na kung saan, kahit gawin mo buong araw, carry lang. Balikan mo naman daw, sabi ng universe. Kasi minsan, yun yung kinakailangan yung revisit, yung itong season na to, revisit your past. Sino ka nga ba sa past, Leo? Ano ba yung mga kaya mong gawin nun? Kasi ang dami sa inyo, di ba pag umuulan, karamihan, ang sarap mag-senti. You lost the will to fight. Nakalimutan nyo na paano lumaban, which is very wrong. Kasi andoon na hindi sa lahat ng pagkakataon lalaban tayo para sa iba. Moments ngayon, ito yung moment na ito yung season na lalaban ka para sa sarili mo. Lalaban ka doon sa maliliit na bagay na nagpapasaya sa'yo. Nagbibigay sa'yo ng happiness. Nagbibigay sa'yo ng comfort. Sa mga bagay na kahit gawin buong araw, okay lang. Ako, magbasa ng cards. So, wala akong placement ng Leo The simple happiness of life, i-remind sa'yo. Why? Kasi andoon na kapag nabalikan mo itong mga simple happiness mo at yung emotions mo umayos, you can expect na yung mga ideas mo, dati nag-anday mong good ideas, maibabalik mo siya. And sa pagbabalik nun, you can create a new and beautiful na realidad na kung saan ikaw naman ang bida. Okay? So, I hope nakatulong sa'yo. So, next natin ay ang mga kaibigan natin sa house. Baba ka? Yan. House of Virgo. So, it's from August 23 hanggang September 22. Ang bakit napapalambing? Naglalambing ang bebe? Opo. Ang Mikay noodles ko. Ayan. So, this is for your sun, moon, at rising, Virgo. And kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising nyo po,
sa dulo naman ng video natin meron tayong link para dito, para malaman mo kung ano yon, para saan, at papaano 'to makakatulong sa'yo. Baba ka muna. Oo. Ay, and kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and pa-like na rin po ng ating video. And kung pwede, paki-share na sa mga social media accounts nyo or kahit sa mga group chat nyo. O, di ba? Okay. So, tingnan natin. Pause ka. Okay, so Virgo. So Virgo, meron tayo ditong, wait lang, baka malimutan ko eh. The Chariot, Ace of Cups, Queen of Swords, Four of Pentacles, Six of Wands, the Dark, and the Snow. Okay, so, andito ka, sige. Huwag ka akit sa mesa, ha? Ayan. So, Virgo, ano bang in-expect natin during the Taurus season? Well, sabi nga no, isang jingle ng Christmas jingle ng isang station dati. Family is forever, which is totoo. So, eto na you can expect na during this season na medyo ibabalik ka doon sa level na yon. Ibabalik ka doon sa path na yon na ilalagay ka ulit doon sa moment na kung saan you need to rediscover. Kailangan mong maintindihan, kailangan mong maintindihan na, okay, ito pala yung ito pala ako. Ito pala yung ito pala yung pinaka-root ko. Ito pala yung kumbaga, ito yung punot dulo ko. It's your family. So, Virgo, andito yung point na the universe is telling na kailangan mong sabihin natin na i-rediscover what is family is all about. I-rediscover mo na sino ba talaga ako? Ano ba yung heritage ko? Ano ba yung kailangan pinanghahawakan ko? Sino ba yung ano ba yung pinanggalingan ko? Ano ba yung saan ba ako nagmula? So this is a moment na kung saan pinapaala sa'yo ng cards na know thyself. So medyo babalik tayo sa pinaka-basic. Kasi andito na yung the Four of Pentacles. Andito na yung structure mo, hinahanap mo eh. Parang, sabi nga, ang hirap kasing alam eh. Parang di ba, ang hirap, kumbaga sa sakit, ganito. Pag may bagong sakit, kailangan minsan hinahanap nila si patient zero. Kasi kailangan malaman na kung saan nagsimula. Kasi yun yung pinaka-core, yun yung pinaka-basic. Kasi pwede yung sakit nag-develop na, nag-evolve na siya. So, kailangan malaman nila yung pinaka-basic na structure nun. Kasi para doon nila matira or magamot. Ibang term. Magamot yung sakit. It goes back to the basic. Kasi ang hirap mag-build. Virgo, kapag wala kang idea kung ano yung pundasyon mo. Kabi nga dito ng card of, with the card of the dark, tsaka ng card of the snow. Andoon na you feel at loss most of the time. Parang nawawala, hindi mo alam yung next mong gagawin. And the thing is, yung mga sagot nun, sa past mo, nasa family mo. Babalik ka doon sa puntong yun. Ibabalik ka doon because kailangan mong may malaman eh. A lot of you na may sun, moon at rising na Virgo, may mga bagay na doon mo parang, ganun pala. Ang masakit na ito, iba ito malalaman. Ganun pala sinasabi niya pag nakatalikod ako. Yun pala yung ginagawa niya pag wala ako. Ganun pala ang tingin niya sa akin. Iba doon masakit talaga. Pero ang maganda nito kasi yung mga malalaman mo, it will help you make
the right decisions na. Kailangan pa ba ba isaalang-alang si ganito? Or let go na? Kailangan pa bang isipin yung maramdaman ni ganito? Or dead ba na? Or pwede bang balance sila sa buhay nila? Okay? So, next natin is Libra. Libra is from September 23 to October 22. And this is for your sun, moon, at rising signs. Now, kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising nyo, well, sa dulo po ng video, meron po tayong link for that. And para malaman nyo po kung ano po yung para saan yon, paano malaman, at ano ba yung benefits of knowing it. Kasi karamihan hindi alam kung ano yun eh. And importante din natin malaman yon. And also, kung bago kayo dito sa channel, please click the subscribe button, bell notification, palike na video, at hindi kalimutan pong i-share kung kunyari sa wall nyo, sa mga social media accounts nyo, or sa mga group chats. Ayan. Okay, so Libra, ano bang meron? So we have here is the Three of Cups, Three of Wands, Anant, Destiny, King of Pentacles, the Sand, and the Shot. Okay. So, Libra, ito na nga. Yan. Kasi ako Libra, Libra stellium ako sa 12th house. Sa Mercury, Saturn, tsaka Pluto. Diba? Ang hirap nung kakaloka yung placements ko. Okay. Alam mo, minsan Libra, alam mo yung kasi sa zodiac signs, ikaw yung history-wise, kung tama yung naalala ko, dati kasi walang Libra. Yung sign, yung constellation of Libra, parte talaga siya ng Scorpio dati. Tinawag siyang, part siya ng claw. Tapos, hindi ko naman nangyari. Bigla nagkaroon ng Libra. Basta may napansin sila parang hindi akma, masyadong malaki yung sakop na time span ni Scorpio. So yung claw part, tinanggal yon, ginawa una the claw. Tapos eventually naging Libra, the balance. Andun kasi na kaya mong tignan yung mga iba't ibang aspect o yung angulo ng isang bagay, isang nangyayari, isang tao, mula sa iba't ibang klaseng angulo. Kaya minsan di ba ang tagal nyo bago magdesisyon? Hindi kayo pwede sa crisis management. Kasi ang dami nyong kino-consider at kailangan nyo na mahabang oras para mag-desisyon. Mikay. So, actually, right now, medyo babasagin ka ng universe sa part na yon. Medyo andoon na bibigyan ka ng universe ng pagkakataon na medyo sabihin natin lumabas sa tinatawag na comfort zone, na lumabas sa kung nasaan ka ngayon. So, ito na yung sinasabi ng universe na ito yung season na to na bakit hindi mo kasi bigyan yung sarili mo pagkakataon, matuto na tinatawag natin na leap of faith. Masyakit. Ay, wait lang. Mikay! Gigil ako. Ayun. So, ito yung sinasabi ng universe na time naman na medyo time naman na medyo lumabas ka. Yung tinatawag natin, thinking outside of the box. Kasi minsan, kumbaga ito na yung sign. Ito na yung instructions, nangingi ka pa ng sign. Tapos yung sign na yung manghingi ka pa ng sign, na ibang sign, na tama yung sign, na kailangan pa na another sign na nagko-confirm ng sign mo, na nagko-confirm sa unang sign. Yun totoo. Ilang sign ba kailangan natin? That is where yung focus ng universe sa'yo na mag-shift ka sa part na yon.
na magshi-shift ka na parang medyo dun tayo sa ano, sa moment na kung saan na silipin natin ang universe in a different aspect. O kumbaga, eto na yung 'pag sinabi ng universe, talon. Tas sa katulong naman kung saan ka tatalon, tama na yung bakit. Para sa militar, 'di ba? The universe is yung general eh. Tayo yung private. Pag sinabi ng general kasing, give me 10, push up. Wala kang gagawin. Susunod ka. Hindi mo ko-questionin. May chain of command. Yes, laking tulong nung ginagawa mo before. Malaking tulong sa'yo yung pag-iisip tungkol sa mga bagay-bagay. However, ngunit sapagkat datapwat, pinapaalala sa'yo ng universe na may mga instances na paano ba tayo put into right words? Na kailangan mo talagang dumiretso, tumalon. Kunin mo yung kailangan mong kunin, gawin mo yung dapat mong gawin, sundan mo yung dapat mong sundan. Andoon na yung kung ano yung kailangan na bigyan sa katuparan, doon tayo. Kasi ang dami mong hindi nale-let go. At actually, ang dami mo na hindi nale-let go na dapat i-let go at may mga bagay na kailangan mo may mga dapat hindi ka i-let go, nale-let go mo. Now, with the King of Pentacles kasi, parang feeling mo na, okay na ako, secured na ako dito sa ganitong pamamaraan. But, kapatid, there is always a better way, Libra. Meron naging mas magandang pamamaraan. Tandaan mo. And may tatawag tayo in the corporate world, may tatawag silang process improvement. Ganun din yung ginagawa sa ng universe. Ini-improve ka to be better, to be faster, wiser, stronger. Lahat na may ER sa dulo. Na may mga With the card of the sun kasi, gusto ipaalala sa'yo ng universe na kapag ang opportunity for you to change is lumagpas, 50-50 na kung meron ka next opportunity. Kung meron man, ang malaking katanungan nito, kailan yung opportunity na yun darating? Yun yung gusto kong i-remind sa'yo ng universe during this Taurus season. Kaya nga sabi na itong card of the shot eh. Once you have a shot, take it. Kapag meron ka ng clear shot, binigay sa'yo, kahit gano'ng kaliit yung window niyan ng opportunity, kahit maliit yung pagkakataon, once sabi nung kasi ng universe, kunin mo. Kasi bandang huli, magbe-benefit ka mula dito. Okay? Okay, so next natin is yung mga friends natin na merong sun, moon, at rising na Scorpio. So Scorpio is from October 23 hanggang November 21. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like na rin. Huwag niyo pong kalimutan i-share na rin ito sa mga social media accounts nyo and even sa mga group chats nyo. And also, if you're looking for private readings and spellworks, message mo ako sa Facebook page, Tarot Page Philippines. Nasa description yung link nito. And kung gusto mo malaman kung is sun, moon at rising mo, para alam mo yung purpose neto, malaman mo yung sarili mong sun, moon at rising, yung benefits neto. Sa dulo po ng video, may link tayo para dyan. Okay, Scorpio. Okay. 2 of Pentacles. 8 of Pentacles. Chariot. Knight of Cups. 5 of Swords. The Dream. Ay, the song. Natuwa. Wait lang. Sarap ng kape. Coffee is life, mga kapatid. Okay, so ano bang in-expect natin this season na to sa Taurus season para sa Scorpio? Well, sa medyo prominent ang ating pentacles and with the card of the dream, dude, gawin mo na yung kailangan mo. Some of you,
sa may Sun Moon at Rising, ibig sabihin gusto niyong bumalik, gusto niyong re-establish yung business niyo or magsimula ng business or andoon na meron kayong gustong pag-aralan, meron kayong gustong mapuntahan, meron kayong gustong ayusin na relationship. Moment na 'to. During this Taurus season, dun ino-open ni universe, the fixing time. So, andito na with yung 5 of Swords. 5 kasi number 2 ng action. So, time to do the action, sabi nga ng cards, na time naman na gawin mo na yung mga kailangan mong gawin. Puro ka plano, puro ka balak. Huy, yung plano tsaka yung balak, ginagawa yan. Ito na yung timing. Di ba nga daredevil ka ng zodiac sign? Ikaw yung adventure seeker. Adventure seeker. Kaya nga ang tarot card mo, di ba, is a card of death. Andoon, sabi nila joke sa mga astrologers na ang mga Scorpio, yung mga tao na may sun moon at rising ng Scorpio, lagi may death wish. Kasi nga adventurous tayo. So, eto na yun. This is it. This is it. This is really is it. It's time for you, sabi nga nung card ng the song, it's time for you to sing the song. Live your dreams. Alam mo yung tipong, nakuha mo na yung free, ang dami sa inyo, nakakuha na ng freedom nyo. Bakit hindi nyo to i-maximize? Bakit kailangan nyo pa rin balik-balikan yung nakaraan? Hindi pa ba kayo natututo? O meron kayong, or hindi nyo ma-release yung sarili nyo sa nakaraan? What are the things na kailangan mong i-release? Well, with the 2 of Pentacles dito kasi, is yung mga connection. May mga connection ka na, kumbaga andoon na, hindi naman na nag-work para sa'yo. Hindi naman na din, sabihin natin, beneficial. Technically, one way na lang yung relasyon. More on, ano yung nahihita nila mula sa'yo, rather than, may mahihita ka rin sa kanila. Oo na, sige na, andun na, masyado ka mabait, mukha ka lang matapang tignan, pero sa totoo lang, malambot yung puso mo. Ayaw mo lang talaga ng drama. Andun kasi fixing the family will be initiated very soon Yung may mga issues sa inyo, sa family, expect nyo na bibigyan kayo ng opportunity ng universe na para maayos tong mga to. Lumalabas pa dito sa cards din is that when you say family, hindi lang to yung mga kadugo Hindi lang to yung mga kamag-anak, hindi lang extended family. Pwede rin to yung mga family na tinuturing na natin. Kumbaga, hindi natin kadugo pero pinili natin maging pamilya sila. Now, Knight of Cups kasi may mga kailangan ka-release na emotions. Yes, andoon tayo sa punto na yun yung nag-aano sa'yo. Kumbaga, tumutulak sa'yo para gawin yung mga bagay na ginagawa mo. Pero, paalala lang, once ang isang emotion naman, dinadala ka sa hindi magagandang lugar or kaganapan sa buhay, pag-isipan mo kung kailangan mong i-keep yung emotion na to. Pag-isipan mo kung kailangan mo pa bang itago. Kasi, nalulunod yung dream mo. You know what? Sabi nila, hindi ko alam kung saan ko nabarinig yun. Ang dreams daw natin or mga panaginip is yun yung wishes natin na hindi natin magsasabi-sabi. Yun yung mga malalim na gusto natin para sa atin na hindi natin mabulalas. O minsan hindi pa natin alam lumalabas to sa panaginip natin. And minsan, eto rin yung mga bagay na kinakatakutan natin, dito lumalabas. It's time for you na harapin yun. Time naman na pakawalan mo yung nasa yung inner side mo, na pakawalan mo yung sarili mo on that one. And sabi nga ng card of the song, meron ka sariling melody sa buhay mo. Meron kang sariling kanta na kapag kinanta mo to, dadagdag ka sa napakagandang musika na ginagawa ng San Sinuko. Parang choir.
you may be a small voice, pero that small voice will add beauty. At ikaw din mamamangha ka na as nakikita mo yung beauty na yun, andoon na, ay wow, pwede pala maging happy na hindi ko pinanghahawakan yung emotions na to. Pwede pala maging masaya nang hindi ako takot. Technically kasi more on takot yung pinanghahawakan mo eh. Takot na tumanggap, takot na magpakawala, takot na sabihin kung ano ba talaga yung saloobin. Time for you, Scorpio. Oras mo naman na, diba, daredevil ka nga. So, I dare you. Gawin mo yon. Okay, so, next natin is ang mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, at Rising na Sagittarius. And Sagittarius is from November 22 to December 21. Ayan. So, for your sun, para sa may mga Sun, Moon, at Rising na Sagittarius. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like mo na rin to. And kung maaari, pakishare naman to sa mga social media accounts nyo. And kahit sa mga group chat nyo. Kasi baka yung next na makarinig, kailangan pala, di ko pa yung naging daan. And guys nga pala, kung para malaman nyo po yung Sun, Moon, at Rising nyo, para saan nga ba ito, paano nyo makukuha? Punta ka sa dulo ng video, meron tayong link para doon. So, pwede mo tong i-click para mapanood mo rin later on. And for private readings and even spellworks, message nyo ako, Tarot Page Philippines. Yung link nasa description sa baba. Okidoki. So, Sagittarius. So, meron tayo ditong the Devil. Ano expect natin? The Star. 3 of Pentacles. 8 of Pentacles. Death. Shadow. And the Twin. Okay. So, ano may expect natin ngayon, Sagittarius, para sa iyong Taurus season? Well, with the card of the Devil kasi, masyado ka nagpo-focus na para sa'yo ng card na to. Oo, importante ang career. Importante ang kumita. Importante din ang, syempre, di ba, buwan-buwan, dumarating si Ate Judith mo. So, hindi naman natin pwedeng sa walang bahala si Judith. Kasi, good luck sa atin kapag ginawa natin yon. But what is the card trying to say? Well, andun may paalala dito yung card na sinasabi nung card of the Star. Ayan, na girl, dude, ayan, para tayo, kompleto. Na magkaroon naman ng moment na bigyan mo ng chance yung iyong sarili na yun naman. Gets mo? Na magkaroon naman ng moment na bigyan mo ng oras yung sarili mo na maasikaso mo yung mga tungkol sa'yo. Na mabigyan mo ng oras na ikaw naman ang makikinabang. Kasi alam mo yung tipong with the 3 of Pentacles, may mga personal needs ka, hindi mo na bibigyan ng pansin. May mga personal kang pangailangan na kailangan binibigyan mo din ito ng halaga. Kasi hindi naman sa lahat ng oras, iba sila lang. Ay, pinanganak ka para sa ibang tao? You need to end some of it. Sabi sa'yo ng card of death. May mga kailangan kang bitawan sa mga yun. May mga kailangan kang i-let go. May mga kailangan kang bigyan ng oras. Kasi dito, with the 8 of Pentacles, uso yung pahinga. Siguro yung isa sa pinaka main na mission dito sabihin ng card sa'yo. Uso yung pahinga, usong huminga,
usong, uso. Very uso yun. Kasi then you're living in the shadows na. Tapos, alam mo yun, parang with the card of the twin, parang sa mga anak, di ba, hindi naman pwedeng, sabi natin, kambal yung anak mo, hindi naman pwedeng isa lang inasikaso mo. Ano yun, kapag inasikaso mo si Pedro, yung kambal niya si Pedra, maging okay na at the same time? Hindi. It doesn't work that way. Paano ko ba i-put into the words? Kasi tawag dito, self-sacrifice is okay. Pero kasi, self muna. Kaya nga nauna yung salitang self bago yung sacrifice. Kailan ba sinabi, kasi nagsabi na masama ang isipin ng sarili? Oo, may moments na makasarili tayo. Pero may mga moments kasi pagiging makasarili natin, tama lang. Alam mo naman kung kailan yung tama na yun at alam mo naman kung kailan hindi na tama. Huwag mong gawing mali ang tama. Hindi yun sign of love. Kasi dude, paano kapag pagod ka na sabihin, extreme na lang, Sagittarius. So, magkasakit ka. So, sino gagawa ng mga ginagawa mo? Di ba? Sino yung magpapaalala sa kanila? Sino yung gagawa ng ganito, ganyan, ganyan? Sino yung tatalak? Tatalak. Sino? So, take care of yourself, ha? So, next natin is mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, and Rising na Capricorn. Okay, Capricorn is from December 22 to January 19. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and kung na kaya, palike na rin po. And kung maaari, hingi ako ng favor, pakishare na rin ito sa mga social media accounts nyo, kahit sa mga group chats nyo. Kasi malay mo, yung makakapanood, kasi ko yung nag-share, kailangan pala, o di nakatulong ka pa. Ayun. And kung naghahanap naman din po kayo ng mga spell works and kahit yung private readings, pwede mo kayo mag-message sa Facebook page natin po, which is Tarot Page Philippines. Yung link nasa description sa baba. At kung gusto niyo pong alamin kung ano, actually hindi dapat gusto. Kailangan, para malaman nyo, ayan, kung ano yung sun, moon, at rising nyo po, para saan ito, ano yung benefit nito. Sa dulo po ng video natin, may link tayo para doon. Okay, Capri. Two of Wands. Ace of Cups. Seven of Pentacles. Ace of Wands. The Tower. The Shadow. Tsaka na naman. And the Mirror. Okay. Capricorn. Ready ka na ba? Kasi, actually, ang weird Nakita ko dito na pwedeng mag-open ng universe sa'yo during this Taurus season ng possible love life. Bago ka mag-react, ang love life hindi na naman to puro jowa lang ha. Huwag nating ipukol doon, huwag nating ipako doon. Huwag naman natin paliitin yung ibig sabihin ng love life. Madaming klase ng love. Okay? So, reminder ko lang ha, madaming klase ng pagmamahal. So, ano bang klaseng love life nakikita natin dito? Well, sa love life base, siguro kasi house of career ka talaga Possible, I am seeing here a new possible career na i-open sa'yo. So, andoon na something na pwedeng bago, lipat ka. Pwede din na idadagdag sa'yo. Another thing na parang gusto mo siyang ginagawa. So, matuturn mo siya into something na nagpa-profit ka or yung kumikita ka. And that's a good thing. Bakit? Kasi ang dami sa inyo may kailangan ng pera talaga ngayon. I'm seeing here sa cards na with the card of the Tower kasi hindi nyo lang maisabi kasi minsan na parang you need this, you need that for in terms of finances. Pero tawag dito. Sabihin na lang natin na medyo
Siguro pride. Puwedeng pride. O andun yung, na sinasabi na with this card, nakikita ko sa card na hinahanapan mo ng pamamaraan kung papaano mo 'to, um, maayos. Alam mo yung tipong ano, gets ko yung point mo, sabi, sa Two of Wands tsaka sa Ace of Wands. Gusto mong ma-resolve sana 'to mga problems in terms of your finances ng ikaw lang. Nai-gets ko 'yan. Pero pinapaalala sa'yo ng card that no man is an island. And sa finances mo yung issue mong 'yon, sa finances mo yung issue mo sa finances is actually, it's just a shadow of something bigger. Yung sinasabi nga bakit nangyayari sa'yo 'to? So, that means na-attract siya along the way. Parang natawag natin. So, dun ka muna pupunta, which is yung kapasok dito yung card of the mirror, na sinasabi sa'yo ng card of the mirror na para malaman mo yung pinag-ugatan nitong financial struggle mo, kailangan mong harapin mo muna yung sarili mo. Kailangan mong tignan ng mas malalim kung saan ba 'to uugat. Kailangan mong bigyan ng chance yung sarili mo na aralin, intindihin, at andun na medyo namnamin mo. Hindi masayang humarap sa salamin, promise, 'di ba? Alam niyan yung mga nagmo-mock up diyan 'pag umaga na medyo nakakatakot kasi nakikita natin yung natural natin, pero yun yung kailangan, eh. Pero 'di ba 'pag nagme-makeup, kailangan mo lang talaga ng salamin kasi mas nakikita mo kung pantay yung ginagawa mo. Nakikita mo ano yung mga kailangan mong lagyan ng foundation, ganyan, concealer kung kailangan, iko-contour mo, maipapantay mo. Yun yung sinasabi sa'yo ng The Mirror. Kailangan mong harapin yung sarili mo. Find that emotion that is causing o humihila ng finances mo. Kumbaga bumaba ka doon sa level na yun, sa base, kumbaga sa yung basement na yun, para makita mo anong problema. Kasi like a building pwedeng okay yung building na yun, pero andoon na in danger na siya mag-collapse. Bakit? Kasi yung pundasyon niya pala binabaha. Nasisira. Some of your finances are struggling. Baba tayo sa pinaka-deep level natin, sa emotions. Bakit mo na-attract to? Ano ba yung emotion mo na yun na tumatawag ng negative side na yun? And doon mo siya ayusin. Doon mo siya bigyan pansin. Doon mo simulan ulit. Okay? Okay, so next natin is our friends who are in the house of Aquarius. So this is for your sun, moon, at rising zodiac sign. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like the video as well. And kung pwede, paki-share na rin po ito sa inyong mga social media accounts, including your group chats. Kasi baka mamaya, sa pag-share nyo, merong ibang makanood, tapos kailangan pala nila yung reading. Ikaw pa yung naging daan para matulungan sila. At para malaman po kung ano yung sun, moon, at rising nyo, yung benefits neto din para sa'yo, sa dulo po ng video natin, may link tayo para dito. And also for private readings, yan, and spellworks po, message nyo ko. Tarot Page Philippines, yung link po is nasa baba sa description ng video natin. Okay, so tingnan natin, Aquarius. So meron tayong Ace of Wands, Four of Pentacles, Knight of Pentacles, King of Wands, and the Three of Wands. Create the sleep. Ito na nga. Self-evaluation tayo ngayon. Aquarius. Bilang isang air sign ka, andoon na you're connected to your mind, to your intelligence, sa pag-iisip natin. Karunungan, kaalaman, yan, yung mga bagay na yan. Now, what I'm seeing here kasi sa cards na to
is nagpapakita yung universe na or yung cards, nagpapakita na overthink mo eh. Andoon na binibigyan mo masyado ng kahulugan yung mga bagay. Masyado mong iniisip kung ano dapat yung next, ano dapat yung ganto, ano dapat yung ganere, na nalimutan mo ng, sabi nga na, living in the present. Kailangan din yun. Kailangan na bigyan natin ng chance yung sarili natin to live and stay where we are. Bakit? Kasi kung hindi, ay day, sabi ko sa'yo, ikaw yung maiipit, ikaw yung mapupunta sa hindi dapat mapuntahan, ikaw yung, kumbaga, sometimes if we're too advanced, yung sinasabi ng cards dito eh, okay lang naman maging advanced thinker tayo, pero, ito na nga, pero kasi kapag advance na tayo mag-isip, naiiwan, doon na tayo nakapukol, doon na tayo nakafocus, doon na tayo nabubuhay. Hindi na tayo nabubuhay sa present. And right now, what I'm seeing here kasi, isa sa mga itatouch ay besides ng universe tong Taurus season, besides doon, is ano ba talaga yung target mo para sa buhay mo? Ano ba talaga yung gusto mo para sa buhay mo? Ano to, living by the moment tayo? Kanta lang, di ba? Yung gustong ipaalala sa'yo ng King of Wands. What is it that you wanted in your life? Bigyan natin ng senaryo para mas madaling sagutin. Mula ngayon, mga 5 years ngayon, 10 years, 20, 30, 50 years from now, asan ka? Doon mo gamitin yung pag-overthink mo. Asan ka? Then kapag masagot mo na yun ng detalyado, nabigyan mo na, kumbaga kapag sinagot mo yun para sa akin, at nabigay mo sa akin talaga, na ako din mapipicture out ko yung sinasabi mo, gamitin mo yun na bilang anchor. Tapos mula doon, tini-anchor mo sa future, eto ka in the present, saka ka gumawa ng plan. Papunta doon. Gumawa ka ng mga level 1, level 2, ganyan. Step 1, step 2, papunta doon. All directing to that end goal. Then live in the moment. Card of Create. Alam mo yung tipong yung iba sa inyo na may sun, moon at rising na Aquarius, andon kasi nagke-create din kayo minsan ng mga senaryo sa utak nyo na dapat hindi naman. Okay lang naman na makita natin yung negative. Kunyari, sabihin natin na pag pumunta ako dito, baka maaya ako sa inom. Okay lang naman, pero andon kasi na nagdadwell tayo doon, wag namang ganun. Gamitin mo yun para magkaroon ka ng idea ano yung mga dapat mong iwasan, ano yung mga dapat mong gawin at hindi gawin, ano yung mga pamamaraan para magkaroon ka ng boundaries with it. And alam mo yung tipong with the card of the sleep, literal, uso matulog. Usong bigyan yung sarili mo ng pahinga. Uso na gawin mo na pagbigyan yung sarili mo. Total, karamihan naman sa inyo, ayaw nyo naman sabihin talaga yung talagang nasa emotions nyo. Then give yourself the chance to sleep. Literal na tulog, pahinga. Kasi isang bagay na kailangan mo din ngayon eh. Isang bagay na medyo napapalayo sa'yo. And start naman gawin yung mga bagay na alam mo magbe-benefit ka. Wag lang doon sa tinatawag natin na temporary happiness. Doon din tayo sa long-term investments of happiness. Okay, and last but of course not the least, ang mga kaibigan natin po na merong sun, moon, at rising na Pisces. And Pisces is from February 19 to March 20. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin. And small favor, pwedeng pakishare na rin po itong video natin sa inyong mga social media accounts, even po sa mga group chats nyo.
Bakit? Kasi baka mamaya sa pag-share nyo, merong makapanood, ikaw yung nag-share, tas kailangan pala niya yung reading. Ang ganda, 'di ba? Ikaw pa yung nagkaroon ka pa ng good karma kasi ikaw yung nandoon para gawin 'yon. Ikaw yung naging daan para matulungan natin siya or sila kung sino man. And para malaman niyo po kung ano po yung sun, moon at rising nyo, ano bang benefits nito, at paano yung malalaman, sa dulo po ng video, meron po tayong link para doon. And for spell works and private reading po, one-on-one reading, message nyo ako. Tarot Page Philippines Facebook page, link nasa description sa baba. So Pisces, the House of Secrets. Ano bang expect natin this Taurus season? 7 of Cups, 6 of Wands, 2 of Wands, 7 of Pentacles, Hierophant, Jump, the Earth, and Earthy. Well, medyo maging objective tayo ng very light, ha? Kasi nakita ko dito sa sa'yo, Pisces, andoon na this is a season na kung saan medyo, okay lang, Ito yung term gagamitin, magiging makasarili ka muna. Don't worry, walang masama maging makasarili from time to time, ha? Kasi alam mo yung tipong sa lahat kasi, di ba, I always remind people sa mga videos natin na sa lahat ng water sign, ikaw yung hindi pwedeng umalis sa tubig. O, di ba? Isda nga kasi. Try natin tanggalin ng tilapia. O, mga ilang segundo lang, wala na siya. Ulam na siya para mamaya. So, same thing with you. Nag-ooperate ka within emotions. Nag-ooperate ka with the heart. Ito nakakatuwa. 7 of Cups, pinapala sa'yo na, alam mo, it's good to also be wise in how to handle your emotions. Kumbaga kung andito yung point na parang padating tingnan yung emotions mo ngayon na parang isang river, nagagawa ka ng dam, tapos yung dam na gagawin mong hydro dam para magkaroon ng kuryente, para mag-produce ng kuryente. You know what? Your emotions is a very powerful tool. Hindi mo ba alam yun? Kasi with the 6 of Wands, na pinapaalala sa'yo, Pisces, ano ba yung mga bagay na that's making you happy? Ano ba yung mga bagay na sabihin natin andoon na talagang it's giving you the chance to, kumbaga, it fuels you. Kunyari ako, sabihin natin, mahilig ako magbasa ng book. And then from there, I also like to write. So that's andoon na it's something that I can do. Or magbasa ng cards, kinakagawa tayo ng videos na kakailanganin ko ng minimum na 4 na oras, linggo-linggo, para ganon. Or magla-live or mga ganung bagay. You need to go back to that passion, yung harmony mong yun. Kasi andoon na, yes, magiging makasarili ka kasi isipin mo yung sarili mo, wala namang problema dun May responsibility tayo sa sarili natin. Why do you need to go back to that? Sinasabi sa this time of this season, during the Taurus season. 7 of Pentacles and the Hierophant. Hierophant kasi this is about spirituality and leadership And Pentacles, alam mo na, symbol ng physical things, mga physical na bagay. Bakit kailangan simple lang? Kasi ito yung gagamitin ng universe for you to jump into something bigger in terms of your finances. Yung enjoy na ginagawa mo, sabihin natin, example lang enjoy mo magluto. That the universe will use that to expand your finances. Diba? Bete, mahilig ka magluto. Di ikaw gumawa ng mag-offer ka ng lunch doon sa isang office. O sa group ng town, ikaw yung magluluto din, mag-order na lang sila sa'yo. You help them para yung oras sila hindi masasayang. Tas hearty yung meal yung ginagawa. You're being helped as well kasi kumikita ka. And you're doing what you love to do. Ito yung season. Sabi nga itong the earth and jump. It's going back to your roots so that you can jump higher. Mabalik ka doon sa pinaka-basic para yun yung maging,
kumbaga, starting point mo para makatalon ka sa mas magandang kinabukasan. Yes, hindi naman pantay-pantay mga talon nating lahat. Merong mas mataas, may mas malayo, merong hindi. Pero that's already a movement. Pero kailangan mo mag-decide na tatalon ka. And for you to go to yung pinaka, sabi natin, yung pinaka-end ng sprint para magandas, malayo yung talon mo, kailangan mong balikan kung ano ba yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Na kahit kayo mo buong araw, dead ma lang. Kasi happy ka. And turn it into something that will help you to gain more finances. Ano masamang pagkakitaan yung gusto natin? Sabihin natin, iba sa inyo, mahilig mag-ganchilyo, di ba? Mahilig kayong sabihin natin na ano, kumain, di gawa ka ng food vlogs. So, di ba? Andoon na mahilig ka sa pusa. Eh di showcase yung pusa mo. Malay mo, di ba? Lumaki yung market mo dahil sa mga meow-meow. Okay? So guys, yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, those who have watched the video again, guys, maraming salamat sa inyo. So, let me take this time para magpasalamat. Maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita-kita tayo very soon. And all the way here po from La Trinidad, Benguet, plus, alam ko strawberry capital kami dito eh. Alamin ko nga ano bang tawag dito. Kasi kung ang Baguio is the, summer capital of the Philippines, La Trinidad, alamin ko nga. Okay, so from La Trinidad, Benguet, ayan. I hope to see you very soon, guys, and take care as always. Goodbye.